sobrang ingay. I'll have to excuse myself muna. So, dudes, pakilista ng may ingay, okay? Kapag balik ko, Alright, ma'am. dapat tahimik tong mga to. Yes, ma'am. Paano ba yan? Ako nakaharap nyo. Kilala nyo mabinabangga nyo, ah. Aba, pinaglista lang. Akala mo naman top 1 agad. Oo nga, ang yabang, parang first honorable mention yarn. Pre, lista mo si Dong at Marga. Daming ebas. Laki na reward mo niyan. Uy, Margat, Dong! Ingay nyo, ah. Gusto kayo sa akin. La, ano ba yan? Wow kung sino-sinong nasa listahan, eh hindi naman lahat may kasalanan. Shhh! Diyos ko! Sus! Diyos ko! Mukha niyo palang guilty ni. Ay. Miss. Noisy. Dudes, anak, salamat sa paglista ha. Miss, baka naman. Reward. Reward? Iho, walang reward sa mapang-abuso. Inamin ni retired Police Colonel Royina Garma na ang Administrasyong Duterte ay gumamit ng reward system na kagaya sa Davao Model, kung saan may bayad at gantimpala ang mga pulis na nagliligpit ng umano'y mga sangkot sa drug trade. Ayon sa affidavit ni Garma, may 3 antas ng pagbabayad. Una, ang gantimpala para sa bawat sospek na napapatay. Pangalawa, pondo para sa mga nakaplanong operasyon. At pangatlo, refund para sa mga gastusin sa operasyon. Ibinunyag ni Garma na nasa 20,000 pesos ang reward sa Davao Model at tumaabot ng hanggang 1,000,000 piso ang pabuya sa pagpatay sa mga pinaghihinalaang sangkot sa droga. Mula sa pagiging alkalde ng Davao hanggang sa pagiging Pangulo ng Pilipinas, ipinalaganap ni Duterte ang reward system na nag-udyok sa mga pulis na gamitin ang dahas laban sa mga pinaghihinalaang kriminal. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na libo-libong mamamayan ang namatay sa lalim ng war on drugs. Marami sa mga napaslang ay mga inosenteng napagkamalan lamang. Ngayon na ibunyag na ang pagkakaroon ng reward system sa war on drugs, malinaw na ito ang naghikayat sa mga pulis na pumatay kapalit ng karagdagang kita. Sa halip na ito ang magbigay ng hustisya, ito pa mismo ang nagtulak sa mga otoridad na magpabulag sa pera. Ang kanilang tapang sa pagkalabit ng gantilyo ng baril ay dapat din nilang ipakita sa pagharap ng mga kaso para sa mga buhay na kanilang kinitil. Ngayong unti-unti nang naisisiwalat ang mga salarin sa mga karumal-dumal na pagpatay sa mga inosente, marapat lamang na maipagkaloob ng hustisya ang mga biktima. Hayaang makulong ang mga may sala at pagbayaran ng kanilang paglapastangan sa sistema. Habang may pagkakataon pa, dapat nang sabihin ni Garma ang lahat ng kanyang nalalaman upang mabigyang katarungan ang mga ninakawan ng karapatan. Ang mga bala ay minsan nang naligaw. Huwag nating hayaang pati ang hustisya ay manakaw pa mula sa mga kamay ng mga biktima. Tandaan na ang gantimpala ay nararapat sa mga nagtataguyod ng karapatang pantao, hindi sa mga nambabastos at lumalapastangan dito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Abigail Hentica. Ako, si Bea Ranolo. At ako si Samuel Magadia para sa Lights, Camera. Opinyon.